Saan na naman kaya magpupunta si Lolo Arturo? Tuwing mahal na araw, palagi na lang siyang umaalis tuwing gabi. Nagising ang 23 anyos na si Sandro nang lumabas ang kanyang lolo na si Arturo sa kanilang bahay ng gabing yun. Biyernes Santo at buong buhay ni Sandro, nakasama niya si Arturo ay napapansin niya na pagsapit ng mahal na araw, tuwing gabi ay umaalis ito. Nung una, iniisip niya na baka nagsisimba ito, pero nung lumaon ay nagkaroon na siya ng pagtataka. Minsan ay tinanong ni Sandro ang lolo niya tungkol sa dahilan ng paglabas nito sa gabi kapag mahal na araw. At ang sagot nito sa kanya ay wag na daw niyang alamin pa. Sa naging sagot na yon ng Lolo Arturo niya ay nagsimula na siyang magduda. Kaya sa gabing yon, nagdesisyon si Sandro na sundan si Lolo Arturo upang malaman ang kasagutan sa tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Tahimik na lumabas si Sandro sa kanilang bahay. Sinundan niya si Lolo Arturo. Makalipas ang ilang sandali ay nagtaka si Sandro dahil dinala siya sa pagsunod niya kay Lolo Arturo sa paanan ng isang kilalang bulkan, hindi lamang sa lugar nila, kundi sa buong bansa. Teka, ano kayang ginagawa ni Lolo rito? O sabi ko lang nga be, hindi siya sa simbahan nagpupunta eh. Nagtago muna si Sandro sa isang malaking bato. Pinanood niya ang gagawin doon ng lolo niya. Umupo sa lupa si Arturo habang nakaharap sa bulkan. Tila nagdadasal ito ng mga sandaling yon. Maya-maya pa ay humalik na ito sa lupa. Kasunod nun ay isang kidlat ang gumuhit sa kalangitan na ikinagulat ni Sandro. Kitang-kita niya na tumama ang kidlat sa isang parte sa paanan ng bulkan. Dali-daling tumakbo dun si Lolo Arturo at tila merong hinahanap. Patuloy lamang si Sandro sa panonood sa kanyang lolo. Nakatuon ang mga kamay niya sa bato. Sa hindi inaasahang pangyayari, naging mabigat ang pagtuon ni Sandro sa bato, kaya gumulong yun at napasubsob siya sa lupa. Sandro! Anong ginagawa mo rito? Nagulat si Arturo nang makita siyang nakadapa sa lupa. Lumapit ito at tinulungan siyang tumayo. Ang akala ko ba'y natutulog ka na? Bakit nandito ka? Yan din po ang itatanong ko sa inyo, Lo. Akala ko po'y tulog na po kayo eh. Saka, ano pong ginagawa niyo rito sa paanan ng bulkan? Siguro, Lo, may katatagpuin po kayong chika babes, no? May ipinalit na po ba kayo kay Lola? Lo kayo umamin na kayo. Nagbiro si Sandro dahil alam niyang galit ang kanyang lolo sa kanya. Umasa siya na mawawala ang galit nito sa pagbibiro niya na yon. Tigil-tigilan mo ko sa kalokohan mo, Sandro ha? Hindi ka talaga marunong makinig sa akin. Paano kung may nakasalubong kang awok sa daan? Hindi po ako takot sa awok, Lo. Saka wala naman po kayong sinabi na bawal kitang sundan ah. Nagtataka lang kasi ako kung bakit tuwing mahal na araw po umaalis kayo gabi-gabi. Ano po ba kasing ginagawa niyo rito, Lo? Pero sinabi ko na sa'yo na huwag mo nang alamin. Pero sige, total nandito ka na rin lang. Wala na akong pagpipilian kundi ang sabihin sa'yo ang totoo. Pero huwag tayo dito mag-usap. Doon tayo sa bahay. Simula nang maglakad ang maglolo pa uwi sa kanila, may kasiyahang naramdaman si Sandro noong mga oras na yon. Dahil sa wakas, makalipas ang ilang taon, ay malalaman na rin niya ang dahilan kung bakit nagpupunta ang lolo niya sa paanan ng bulkan. Bata pa lamang si Sandro nang mamatay ang kanyang ina. Ang tatay naman niya ay iniwanan sila bago pa siya maipanganak. Sumama yun sa ibang babae. Habang ang nanay naman niya ay namatay dahil sa isang aksidente. Na-hit and run ito ng isang bus at nangyari yun sa mismong harapan ni Sandro. Siya ay nasa 8 taon pa lamang nang mangyari ang malagim na aksidente na yon. Simula nang maulila siya, ay ang kanyang lolo Arturo at lola Mariana ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Ngunit noong 18 anyos na siya, ay namatay ang lola Mariana, o mas tamang sabihin na pinatay ito.
Nagsimbang gabi noon ang lola ni Sandro dahil alas 4 ng madaling araw ang simula ng simba ay palaging maagang nagigising ang lola niya. Alas 2 ay umaalis na ito ng bahay upang hindi ito maubusan ng upuan sa loob ng simbahan. Nagulat na lang sina Sandro at lolo niya na duguang bumalik ang lola niya sa bahay nila. Puno ito ng sugat at bago ito malagutan ng hininga ay sinabi nito na inatake ito ng isang awok habang naglalakad ito papuntang simbahan. Dahil biglang naalala ni Sandro ang kanyang Lola Maria, ay hindi niya naiwasan ang magtanong sa kanyang lolo Arturo. Lolo, tanong lang po, totoo po ba talaga ang mga awok? Oo naman, apo. Hindi ba't ilang taon lang nanggugulo ang mga yun dito sa lugar natin? Nakakita na po ba kayo ng awok, Lo? Maraming beses na, apo. Sila ang uri ng aswang na nag-aanyong malalaking baboy ramo. Kumakain sila ng laman ng tao. Naalala ko lang po kasi bigla si Lola. Hindi na nagsalita si Arturo nang mabanggit ni Sandro ang kanyang lola. Alam ni Sandro na hanggang maaari ay ayaw nang mapag-usapan ni Arturo ang kanyang lola dahil magpahanggang sa ngayon ay may sakit pa rin itong nararamdaman dahil sa kamatayan nito. Pagdating nila sa kanilang bahay ay ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Hindi ba't gusto mong malaman kung bakit ako nagpupunta sa may paanan ng bulkan? Opo, Lo. Naisip ko kasi na tumatanda na ako. Baka mamatay na lang ako nang hindi ko nahanap ang matagal ko nang hinahanap sa paanan ng bulkan. Ano ba naman yan, Lo? Bakit kamatayan naman pong sinasabi niyo ngayon? Hindi pa po kayo mamamatay, matagal pa yun. Nagpapataon lang ako, Sandro, apo. Hindi ko may pagkakaila na matanda at mahina na ako. Ang gusto ko, kahit wala na ako, ay pagpatuloy mo pa rin ang ginagawa kong paghahanap ng anting-anting sa paanan ng bulkan. Anting-anting? Yun po ang hinahanap niyo sa bulkan? Ang akala ko po ay kayamanan o kaya ginto para yumaman na tayo. Anting-anting talaga, Lo. Ang anting-anting na sinasabi ko sa iyo ay magagamit natin sa mga awok. Magkakaroon ka ng proteksyon laban sa kanila. Magkakaroon ng kakaibang lakas ang kung sino mang magmamayari noon. Hinahanap ko ang anting-anting na yon upang maipaghiganti ko ang nangyari sa Lola Maria mo. Hindi na iwasan ni Sandro na maluha sa sinabi ng kanyang lolo Arturo. Naramdaman niya ang labis na kagustuhan nitong maipaghiganti ang kanyang lola. Ang buong akala niya kasi ay tinanggap na lamang ng lolo niya ang ginawa ng mga awok sa kanyang lola. Nagkakamali pala siya dahil ilang taon na itong naghahanap ng panlaban sa mga awok. Kahit si Sandro ay nais na maipaghiganti ang kamatayan ng kanyang lola, ngunit wala siyang kakayahan upang labanan ang mga awok. Isa lamang siyang hamak na binata. Ipangako mo sa akin, Sandro, sa oras na mawala ako at hindi ko pa rin nakikita ang anting-anting sa paanan ng bulkan, ay ikaw ang maghahanap nun. Ikaw ang gagawa ng paghihiganti para sa lola mo. Lolo, ayoko po. Ikaw ang nagsimula niyan kaya ikaw din dapat ang tumapos. Mangako ka, apo. Hindi natin hawak ang mangyayari sa hinaharap. Kaya gusto kong mangako ka. Ano ba naman yan? Opo, sige na po. Nangangako po ko. Pero, Lo, huwag ka munang mamamatay ah. Sa mga sinasabi mo kasi, parang bukas babawian ka na ng buhay eh. Loko ka talagang bata ka. Wala akong sinabi na bukas ay mamamatay na ako. Ang ibig kong sabihin, gusto ko na merong magpapatuloy ng paghihiganti ko sa pagkamatay ng lola mo kapag ako'y nawala na. Mahigpit na niyakap ni Sandro si Lolo Arturo. Basta Lo, ayoko pang mamatay ka ha. Ay,
Talipandas ka talagang bata ka, Sandro! Mukhang mamamatay na ako ngayon dahil sa higpit ng pagkakayakap mo sa akin! Natatawang niluwagan ni Sandro ang yakap niya sa kanyang lolo. Ngunit totoo na ayaw pa niya itong mawala sa buhay niya. Hindi niya siguro kakayanin kung sakaling dumating ang panahon na yon. Marami pa siyang pangarap na nais niyang matupad at isa sa mga pangarap na yon ay ang mabigyan niya ng mas maginhawang buhay ang kanyang lolo Arturo. Nais niyang makabawi rito sa lahat ng sakripisyo at hirap na ginawa nito upang mapalaki siya ng maayos. Upang makatulong sa gastusin araw-araw ay nagtatrabaho si Sandro sa isang piggery sa kabilang bayan. Habang si Arturo naman ay pagbebenta ng mga tilapia ang kabuhayan. May sarili silang paisdaan sa lupa na pagmamay-ari ni Lolo Arturo. Hindi man yun malaki, ngunit sapat na yun upang makaraos sila sa pang-araw-araw nilang buhay. Kasama ni Sandro sa trabaho ang matalik niyang kaibigan na si Kokoy. Sa piggery na yon sila nagkakilala at naging magkaibigan. Sa iisang barangay din sila nakatira, kaya madalas ay sabay silang pumapasok sa trabaho. Ganon din kapag uuwi na sila. Sandro, alam mo ba na may nakita akong hiring sa kabilang bayan sa tindahan ng sapatos? Gusto mo, magpasa tayo ng biodata? Ayoko. Kung gusto mo, ikaw na lang. Mapapalayo pa ako sa bahay niyan eh. Ayaw mo ba na magtrabaho tayo sa mabangong lugar? Ang baho kasi dito eh. Ilang taon na tayo nagtatrabaho rito pero hindi ka pa rin sanay, pambihira ka naman oh. Sanay na pero mabaho pa rin kasi talaga eh. Saka wala ka bang balak na mag-level up man lang? Hanggang dito na lang ba tayo kasama ang mga mababahong baboy na yan? May pangarap ako sa buhay pero unti-unti lang. Kapag nakaipon na kami ni Lolo, mag-aaral ako sa kolehiyo. Gusto kong maging engineer eh. Yung magtatayo ako ng mga tulay at saka building. Eh di ba, mga construction worker ang gumagawa ng tulay at building? Hindi naman engineer eh. Ewan ko, hindi rin ako sigurado. Basta, gusto kong maging engineer. Bakit ka ba nakikialam ha? Saka, para kasing ang ganda pakinggan eh. O di ba? Engineer Sandro. O, di ba? Ang ganda sa pandinig. Profesional na profesional. Hanggang 6:00 ng gabi ang trabaho ni Sandro sa babuyan. Naglalakad lamang sila ni Kokoy pauwi. Kahit kalahating oras nila yung ginagawa. Parehas kasi silang nagtitipid. Malaking bagay din yung ibabayad nila sa tricycle para makauwi sila. Sa paglalakad nila ay may nakita silang peryahan. Sandro, laro muna tayo ng color game bago tayo umuwi. Ayoko. Gusto ko munang umuwi. Baka mapasarap tayo sa paglalaro tapos abutin tayo ng ilang oras eh. Mag-aalala si Lolo sa akin. Eh di, umuwi na tayo tapos kumain. Magkita tayo rito mamayang 8:00. Yan, mas okay yan kung ganun. Para makapagpaalam na rin ako kay Lolo Arturo. Saka baka gusto niyang sumama para malibang naman kahit papano. Nang makauwi na si Sandro ay naabutan niya na nakahain na ang kanilang hapunan. Pritong tilapia na may sausawan na toyo at kalamansi at saka sili. Kahit halos araw-araw ay ganoon ang ulam nila, ay hindi nagrereklamo si Sandro. Dahil para sa kanya, kahit anong ihain ng lolo niya, basta ito ang nagluto, ay masarap ito. Nagdasal muna ang maglolo bago kumain. Magandang kumain si Sandro at habang kumakain sila, ay naalala niya ang usapin nila ni Kokoy. Lo, oo nga po pala. May peryaan na po pala doon sa may malapit sa arko. Malapit na kasi ang piyesta, kaya may peryahan na. Taon-taon naman yun eh. Lo, magpapaalam po sana ako sa inyo eh. Magpeperya kasi kami ni Kokoy mamaya. Sandali lang naman po kami ron. Walang problema, basta huwag kayo magpapagabi na masyado. Saka dalin mo yung buntot ng pagi. Mainam na sigurado ka at baka may makasalubong kayong awok sa daan. Nakakahiya naman po na may dala pa akong buntot ng pagi habang nasa perya. Kasama ko naman po si Kokoy eh. Wala pong mangyayaring masama sa amin. Saka
Hindi po kami uuwi ng sobrang gabi na. Mamili ka. Pupunta ka sa perya na may buntot ng pagi o dito ka lang sa bahay? Oo nga po, sabi ko nga po, dadaling ko na ang buntot ng pagi. Pero Lo, gusto niyo po ba sumama sa amin? Para naman makapaglibang po kayo kahit papano. Sige na Lo, sama na po kayo. Hindi ako pwedeng sumama, Apo. Huling gabi ng mahal na araw. Kaya ito ang huling pagkakataon ko ngayong taon para hanapin yung anting-anting sa may paanan ng bulkan. Talaga po bang mahal na araw lang yun mahahanap? Oo, Apo. Isa pa, mas mabisa ang anting-anting kapag nakita mo ito kapag mahal na araw. Hayaan mo at sa mga susunod na araw ay ituturo ko sa iyo kung paano yun hahanapin at kung ano ang itsura ng anting-anting na hahanapin mo. Sige po, pero saka na po yan kasi may lakad pa po kami ni Kokoy eh. Basta po, mag-iingat po kayo sa pagpunta nyo sa may paanan ng bulkan ha. Masayang nagkita sina Sandro at Kokoy sa peryahan. Wala na siyang nagawa kundi dalhin ang buntot ng pagi. Pinagtawanan tuloy siya ni Kokoy dahil mukha raw siyang nangahunting ng aswang. Naglaro sila ng color game at parehas silang nanalo. Matapos yun ay sinubukan naman nila ang ilang rides kagaya ng horror train. Pagkatapos ay bumili sila ng ice cream. Pambihira, hindi naman nakakatakot yung mga aswang sa horror train eh. Kinakalampag lang ng mga peking aswang yung train. Ano nakakatakot dun? Oo nga, sinabi mo pa. Maganda sana kung nanghuhuli sila ng totoong aswang tapos nilalagay nila dun. O diba, totoong-totoo, talagang matatakot ka kapag ganun. Yung mga awok sana ang hinuli nila para wala nang nanggugulo dito sa bayan natin. Uy, buti nabanggit mo yung awok pare. Nabalitaan mo ba na umatake rin sila pati dun sa kabilang barangay? Muntik na raw mabiktima yung isang bata na nasa labas ng bahay. Kung hindi raw nakita ng kapitbahay yung malaking baboy ramo na nakasunod dun sa bata, malamang patay yung bata. Alam mo, grabe talaga yung mga awok na yan. Hindi ba sila rin ang pumatay kay Lola noon? Kung magkakaroon lang talaga ako ng pagkakataon, gusto ko'y ako mismo ang pumatay sa kanila. Parang may labang ka naman sa mga awok. May nagsabi na 3 tao raw yun. 2 lalaki at 1 babae. May nakakita yata sa kanila na naging awok. 3 lang naman pala eh. Madali lang silang talunin. Basta makuha lang ni Lolo yung... Hindi na tinuloy ni Sandro ang sasabihin. Naisip niya na walang ibang dapat na makaalam sa ginagawa ng kanyang lolo Arturo. Makuha ng lolo mo yung ano? Wala. Tara, laro na lang tayo ng bingo. Kahit isang game lang tapos umuwi na tayo. Dahil sa wala sa dinadaanan ang atensyon ni Sandro ay may nabangga silang lalaki. Natumba si Sandro at agad siyang tinulungan makatayo ni Kokoy. Tumingin naman kayo sa dinadaanan nyo. Tapos, di pa kayo marunong mag-sorry. Tiningnan lang sila ng lalaking nabangga ni Sandro. Meron itong kasamang isang babae at isa pang lalaki. Kakaiba ang dating ng 3. Sa tagal ni Sandro sa lugar na yon, ay noon lamang niya nakita ang 3 yon. Hindi alam ni Sandro, ngunit may kilabot siyang naramdaman habang nakatingin siya sa 3. Walang ekspresyon ang mga muka ng mga yon. Kahit si Kokoy ay tila natatakot sa 3, kaya ito pa ang humingi ng tawad. Hinila na siya ni Kokoy palayo sa mga yon. Pambihira pre, nabahagang buntot mo no? Kasi naman, nakakatakot tumingin yung 3 eh. Parang mangangain ng buhay. Tiningnan ni Sandro yung 3 pero nawala na yon. Lumingali nga pa siya, kaya lang ay hindi na talaga niya nakita ang 3. Tila napakabilis na nawala ang mga yon kahit hindi ganon karami ang tao sa peryahan ng gabing yon. Matapos maglaro ng isang game sa bingo ay umuwi na sina Sandro at Kokoy. Wala si Arturo nang nakabalik si Sandro sa bahay nila. Kaya naman nanood muna si Sandro sa black and white nilang telebisyon. Makalipas ang mahigit 1 oras ay dumating na si Lolo Arturo. Pawisan ito at bagsak ang balikat. Olo, kumusta po? Nakita niyo na po ba ang hinahanap niyo? Umiling lamang si Lolo Arturo
nung sandaling yon. Hindi pa rin. Sa susunod na taon ulit ako magkakaroon ng pagkakataon na hanapin ang anting-anting na panlaban sa mga awok. 1 taon na naman ang hihintayin ko. Lo, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Sigurado po ako na sa susunod na taon ay mahahanap nyo na rin po ang hinahanap nyo. Ewan ko, pero parang nawawalan na ako ng pag-asa, apo ko. Siguro, hindi ako ang taong karapat-dapat na makakuha nun. Umaasa ko na ikaw yon, Sandro. Kaya sa mga susunod na araw ay ituturo ko na sa'yo kung paano mo yon makukuha. Sandali lang, Lo. Paano nyo po nalaman ng lahat ng yan? Hindi ko nabanggit sa'yo na ang lolo ko ay isang mahusay na antingero noong panahon niya. Kapag naghahanap siya ng anting-anting tuwing mahal na araw, ay isinasama niya ako. Sa kanya ko to natutunan. Hindi ko nga lang itinuloy dahil ayoko ng magulong buhay. Kung hindi pinatay ng mga awok ang lola mo, hindi ko to gagawin. Kinabukasan, isang masamang balita ang mabilis na kumalat sa lugar ni Sandro. Sumalakay ang 3 awok sa peryahan nung nakaraang gabi. Kinilibutan si Sandro nang malaman niya na noong umalis sila roon ni Kokoy ay saka nangyari ang pagsalakay. Kung sakali pala na nagtagal pa sila ay baka naabutan nila ang mga awok. Ngunit tila pinag-adya na rin ng pagkakataon na hindi sila nakasama sa mga nasaktan na mga awok sa peryahan. Ayon sa narinig na kwento ni Sandro ay maraming nasaktan ngunit wala namang napatay ang mga awok. May isang malalang nasugatan at nadala pa sa ospital. Yung ibang nagkwento na nandoon ay nasabi na meron daw nakitang 3 tao na kahinahinala, 1 babae at 2 lalaki. Nagtungo raw ang 3 sa madilim na bakanting lote at doon daw lumabas ang 3 awok, kaya sigurado ang mga tao na ang 3 yun ang awok. Narinig mo siguro ang pag-atake ng mga awok sa peryahan kagabi, Sandro. Mabuti at nakaalis kagad kayo ni Kokoy doon. Kaya nga po, Lo eh. Pero grabe na talaga ang mga awok na yan. Parang kating-kati sila na pumatay ng tao. Biruin niyo po, kahit maraming tao sa peryahan ay sumalakay pa rin sila. Ibang klase sila, mga demonyo talaga. Marahil ay nais nilang pamunuan ng bayan natin kaya ganon. Tinatakot nila ang mga tao. Nais nila na mapasailalim tayo sa kapangyarihan nila. Kaya nararapat lamang na magkaroon tayo ng mabisang panlaban sa mga demonyong yon. Naisip pa lang ni Sandro na maghahari ang mga awok sa lugar nila ay labis na siyang kinilabutan. Kung mangyayari man yon, sigurado siya na marami sa mga kalugar nila ang mamamatay at maaari na isa sila roon ng kanyang lolo Arturo. Doon niya mas naramdaman na kailangan makuha na ng lolo niya ang anting-anting na matagal na nitong hinahanap dahil para sa kanya ay yun ang natatangi nilang pag-asa upang malabanan ang mga awok. Simula ng araw na yon ay tinuruan na si Sandro ni Arturo kung paano niya mahanap ang anting-anting na panlaban sa mga awok. Kailangan ay mag-alay muna siya ng dasal sa bulkan dahil kung karapat-dapat ang taong magdadasal doon para sa anting-anting ay ibibigay raw yun ng bulkan. Kasunod ng pagdadasal, bibigyan daw siya ng pagkakataon ng bulkan na hanapin ang anting-anting. Isang kidlat ang tatama sa paanan ng bulkan at kailangan mahanap kung saan parte ng bulkan tumama ang dulo ng kidlat. Kung si Sandro daw ang karapat-dapat na magmay-ari nun, ay makikita nito ang anting-anting. At kung sakali na mapasakamay na niya ang anting-anting, dapat daw ay dadasalan niya ito tuwing 6:00 ng gabi upang hindi mawala ang bisa. Lolo, ano po bang itsura ng anting-anting na yon? Para kapag sa akin po ibinigay, alam kong tama ang kukuhain ko. Sa totoo lang, Apo, hindi ko rin alam. Ano? Paano po natin malalaman na yun ang anting-anting? Pagkakatiwalaan mo ang nararamdaman mo, Apo. Kapag nakita mo na ang anting-anting, ay mararamdaman mong yun na yun. Mahirap ay paliwanag, ngunit ang karapat-dapat lamang
ang makakaramdam nun. Hanggang sa trabaho ni Sandro ay iniisip niya pa rin ang mga sinabi ng kanyang lolo. Naiisip niya na parang astig kung siya ang makakakuha ng anting-anting sa paanan ng bulkan. Hindi lang niya maipaghihiganti ang kamatayan ng lola niya, kundi maililigtas din niya ang lugar nila laban sa mga awok. Sa lugar nilang yon ay simpleng mamamayan lamang si Sandro. Halos hindi nga siya kilala ng mga kalugar niya. Kung may magagawa siyang isang bagay na hindi makakalimutan ng mga tao, ang gusto niya ay ang pagliligtas niya sa mga yon laban sa mga awok. Sigurado siya na kahit patay na siya ay mababanggit pa rin ang pangalan niya. Sa madaling salita, magiging isang bayani siya. Hoy! Hoy, Sandro! Kanina palinis ang mga baboy. Baka naman pati balahibo ng mga yan matanggal na. Pambihira ka naman oh. Kanina pa nakatutok sa mga baboy yung hose. Bumalik ang kamalayan ni Sandro nang tapikin siya ni Kokoy sa balikat. Doon niya napagtanto na kanina pa pala bukas ang hose ng tubig na ginagamit nila sa pagpapaligo sa mga baboy. Ikaw talaga pare oh. Parang ang lalim ng iniisip mo ah. Bakit? Binasted ka ba ni Clara kaya ganyan ang itsura mo? Para kang inupuan ng 10 baboy sa mukha eh. Hindi ako binasted ni Clara. Hindi nga ako nakakakit ng ligaw sa kanya kasi kinausap ako ng nanay nun eh. Ang sabi, ayaw niya na isang kagaya ko mapapangasawa ng anak niya. Oh, sige nga, paano ko makakapanligaw nun na ber? Grabe namang advance mag-isip ang nanay ni Clara. Asawa agad. Hindi ba pwedeng shota muna? Pero feeling ko pare, may gusto rin si Clara sa'yo eh. Baka napipigilan lang ng nanay niya. Siguro. Pero ayokong umasa pare. Teka, balik tayo sa usapan. Bakit ba kanina ka pa nakatulala? Ano bang problema mo? Naisip ko lang kasi yung sinabi ni Lolo sa akin. Oh, ano ba sinabi ni Lolo Arturo sa'yo? Baka kapag sinabi ko sa'yo hindi ka maniwala. O baka pagtawanan mo pa ako. Kilala kita, Kokoy. Bakit? Joke ba yung sasabihin mo at matatawa ko? Sige na, dali. Gusto kong tumawa ngayon. Hindi. O sige, sasabihin ko sa'yo pero huwag kang tatawa. Kung ayaw mo namang maniwala, okay lang. Ang dami mo pang intro eh. Game na, sige na, sabihin mo na. Nagsimula ng ikwento ni Sandro kay Kokoy ang tungkol sa anting-anting na hinahanap ng Lolo Arturo niya sa may paanan ng bulkan. Maging ang pagturo nito sa kanya kung paano mahanap ang naturang anting-anting ay sinabi rin ni Sandro. Matamang nakikinig si Kokoy sa kanya at nakangapa ito kaya halatang naging interesado ito sa kwento niya. Wow! Kung ikaw ang makakakuha ng anting-anting, ikaw ang magiging superhero ng bayan natin. Ano kayang itsura nun, no? Siguro, parang puting bato tapos lulunukin mo tapos mag-iiba ka ng anyo, magiging two-piece na bikini ang suot mo. Kita mo na ang kalokohan mo. Hindi ka naniniwala, no? Puro ka kalokohan eh. Seryoso ako sa mga sinasabi ko sa'yo, ano ka ba? Bakit? Seryoso rin naman ako ah. Saka naniniwala ako sa anting-anting na yan. Dahil ang lolo ko, merong anting-anting. Pero iba naman, pang-akit na mga babae. Pagkamatay ng lola ko, nagkaroon pa siya ng girlfriend na 30 years old. At teka, ano kaya kung magpunta tayo sa paanan ng bulkan mamaya tapos hanapin natin yun? Hindi pwede. Ang sabi kasi ng lolo ko, tuwing mahal na araw lang daw dapat hanapin ang anting-anting na yun upang mas maging mabisa. Grabe naman, ang arte-arte naman ng anting-anting na yun. Mahal na araw pa talaga nagpapahanap. Wala tayong magagawa kung yun lang talaga ang araw na magpapakita siya eh. Kaya sa susunod na mahal na araw, sisimulan ko nang hanapin na matagal nang hinahanap ng lolo ko. Sige, support ako sa'yo dyan, Sandro. Basta kapag naging superhero ka na, ako sidekick mo ha. Natawa na lang si Sandro sa sinabing yun ng kaibigan niyang si Kokoy. Ang akala kasi nito ay kaya siyang gawing superhero ng anting-anting na yon, kagaya ng nababasa nito sa comics at napapanood nito
sa telebisyon. Nagkaroon na ng takot ang mga tao na magpunta sa peryahan matapos ang insidente na nanggulo roon ang mga awok. Upang kahit paano ay mabigyan ng proteksyon ang mga taong nagpupunta pa rin sa peryahan, ay naglagay na roon ng mga tanod at ilang pulis. Hindi na naulit pa ang pangyayaring yon hanggang sa sumapit na ang kapistahan ng lugar ni Sandro. Naganda sila ng lolo niya ng kaunti upang ipagdiwang ang piyesta. Nagkaroon ng parada at mga palaro. Pagsapit ng gabi ay sumama sina Sandro at Arturo sa prosesyon dahil taon-taon nila yon ginagawa. Para bang naging panata na yon ng maglolo. Matapos ang misa ay saka nagsimula ang prosesyon. Nagkaroon ng konting pag-ambon, ngunit tuloy pa rin ang mga tao sa paglalakad. Lolo, umuwi na po kaya tayo. Baka magkasakit po kayo eh. Ayos lang ako, Apo. Huwag mo kong isipin. Maliligo na lang ako pag uwi sa bahay. Ang importante, matapos natin itong prosesyon. Sayang yung libreng juice at tinapay na ipinamimigay ni Mayor sa mga dumalo sa prosesyon eh. Diyos ko naman. Para lang pala sa Diyos at tinapay, Lo eh. Mas mahal pa ang magagastos natin kapag nagkasakit kayo. Ano ba tingin mo sa akin? Sanggol na madaling dapuan ng sakit? Parang sanggol ka naman kasi, Lolo eh. Ang nipis na po ng buhok nyo tapos kakakonti na po ang ngipin nyo. Parang puro patubo pa lang lahat eh. Loko ka talaga, bata ka! Halos sumakit ang tiyan ni Sandro sa naging reaksyon ng lolo niya sa biro niya. Pero alam niya na alam naman ng lolo niya na ganun lang siya maglambing dito. Hindi nito sineseryoso ang mga ganoong biro niya. Makalipas ang ilang minuto ay napansin ni Sandro na bahagya ng lumakas ang ambon. Mas lalo siyang nabahala para kay Lolo Arturo pero hindi na siya nagsalita sapagkat hindi niya ito mapipilit na umuwi na hanggang hindi pa tapos ang prosesyon. Ngunit lahat sila ay natigilan nang makarinig sila ng sigawan sa unahan ng prosesyon. Nagtakbuhan ng mga tao sa kung saan-saan na akala mo ay may isang malaking kaguluhan ang biglang nangyari. Hinawakan ni Arturo sa braso si Sandro nang akmang pupuntahan niya ang mga taong nagsisigawan. Anong gagawin mo, Apo? Titignan ko lang po kung bakit nagsisigawan sila, Lo. Hindi! Uuwi na tayo! Akala ko po ba hindi tayo uuwi hanggang hindi tapos ang prosesyon? Sa tingin mo, matatapos pa ang prosesyon sa kaguluhan na yan? Tara na! Umuwi na tayo! Hindi pa man sila nakakaalis sa kanilang kinatatayuan ay nakita na nila ang isang napakalaking baboy ramo na umaatake sa mga tao. May mga sumisigaw na isa yung awok, may isang babae na nadapa at nilapa ng awok. Kusa namang gumalaw ang katawan ni Sandro. Tumakbo siya papunta sa babae at hindi na siya napigilan pa ni Lolo Arturo. Naisip ni Sandro na kung maililigtas niya ang babae ay baka maturingan siyang isang bayani kahit wala pa sa kanya ang anting-anting. Sandro! Bumalik ka rito, Apo! Hindi niya pinakinggan ang kanyang Lolo Arturo. Nang malapitan na ni Sandro ang awok, ay sinakyan niya ito sa likod at hinila ang dalawang tenga upang mailayo ang bibig nito sa babae. Nagkaroon ng pagkakataon na makawala ang babae at tumakbo ito ng mabilis. Nagwala ang awok hanggang sa mahulog si Sandro. Napaupo sa lupa si Sandro at nang hilakbot siya dahil nakatingin ang awok sa kanya. Pula ang mga mata nito at naglalaway pa. Malakas na napasigaw si Sandro nang sumugod ang awok sa kanya. Pero bago pa siya nito masunggaban ay humarang na agad si Arturo sa kanya. Sa lakas ng pagkabangga ng awok kay Arturo ay tumilapon ito at malakas na humampas ang ulo sa isang malaking bato. Akmang susugod muli ang awok nang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Nakita ni Sandro na tinamaan ng bala ng baril sa katawan ng awok kaya tumakbo na ito palayo. May mga pulis na dumating at hinabol ng mga yon ang awok. Ang unang naisip ni Sandro ay ang kanyang Lolo Arturo. Nakita niya itong nakadapa at hindi na gumagalaw. Pagapang na nilapitan ni Sandro si Lolo Arturo. Iniharap niya ang mukha nito sa kanya. Kinabahan siya sa laki ng sugat nito sa ulo. Maraming dugo ang lumalabas doon.
Lolo! Lolo, gumising ka! Lolo! Lolo naman gumising ka! Paulit-ulit na tinapik ni Sandro sa pisngi si Lolo Arturo, ngunit hindi na ito nagigising. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Ang Lolo Arturo ko! Tulungan niyo kami! Parang awa niyo na! Parang niyo ng awa! Tulungan niyo kami! Mabilis na nakakuha ng atensyon ang pagsigaw ni Sandro. Pinagtulungang buhatin ng ilang kalalakihan si Lolo Arturo hanggang sa maisakay ito sa isang tricycle. Sumakay na rin si Sandro sa tricycle na magdadala sa lolo niya sa ospital. Walang tigil ang pagpatak ng luha niya sa buong biyahe. Panay ang dasal niya sa Diyos na sana ay makaligtas ang lolo niya. Hindi pa siya handang mawala ang lolo niya na hindi pa niya natutupad ang pangarap niya para rito. Sa hindi inaasahang pangyayari, idiniklarang dead on arrival si Arturo pagdating nito sa ospital. Hindi na napigilan ni Sandro ang maglupasay dahil sa napakasakit na pangyayaring yon. Hindi niya matanggap na sa isang iglap ay nawala ang mahal niyang lolo. Mas matatanggap pa sana niya kung nagkaroon ito ng sakit, pero iba ang nangyari. Nang dahil na naman sa awok, ay nawala na naman siya ng isang mahal niya sa buhay. Una ang lolo niya, tapos sumunod ang kanyang lolo. Mabuti na lang at dumating si Kokoy upang pakalmahin siya. Ano bang nangyari? Ang narinig ko, umatake ang isang awok sa prosesyon kanina. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to, Kokoy. Kung hindi ko sana sinugod yung awok, ay hindi rin haharang si lolo sa akin. Di ko maintindihan. Ikwento mo ng maayos. Sa pagitan ng pagsigok at pagsinghot ay ikinuwento ni Sandro kay Kokoy ang nangyari at kung bakit namatay ang kanyang lolo Arturo. Para sa akin, wala kang kasalanan kung bakit namatay ang lolo mo, pare. Ginawa mo lang kung ano ang nararapat. Anong ibig mong sabihin? Ang awok ngayon na may kasalanan ng lahat? Ganun na nga. Kung hindi nang gulo yung awok na yun sa prosesyon, hindi mamamatay si Lolo Arturo mo. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo ginustong nangyari. Sandaling natigilan si Sandro. Doon niya napagtanto na tama ang kanyang kaibigan. Walang ibang dapat sisihin sa nangyari kundi ang awok. Hindi niya ililigtas yung babae at hindi siya ililigtas ng lolo niya kung walang awok na nag-amok. Unti-unting bumangon ang puot sa puso ni Sandro ng sandaling yon. Naiisip niya na nasa harapan niya ang awok at paulit-ulit niya itong sinasaksak ng isang matalim na kutsilyo. Mariin niyang naikuyong ang mga kamay niya. Ipaghihiganti ko ang pagkamatay ng lolo Arturo ko. Ganon din ang kay Lola. Paano mo gagawin yun? Kahit ang mga pulis parang hindi kaya ang mga awok na yun eh. Masyado silang malalakas. Sa susunod na mahal na araw, sisiguraduhin kong makukuha ko ang anting-anting na matagal nang hinahanap ng lolo ko. At kapag nakuha ko na yun, uubusin ko talaga ang mga awok dito sa atin, Kokoy. Isinusumpa ko yan sa bangkay ng aking lolo. Matapos mailibing ni Lolo Arturo ay mas lalong naramdaman ni Sandro ang kalungkutan ng mag-isa. Napakatahimik ng bahay. Hindi niya na naririnig ang boses ng kanyang lolo. Wala na siyang kabiruan. Wala na siyang kasabay kumain. Wala nang gigising sa kanya ng alas 5 ng umaga sa tuwing may trabaho siya. Inilagay ni Sandro ang larawan ni Arturo na nakalagay sa picture frame sa tabi ng litrato ng kanyang nanay at lola. Naroon yun sa maliit nilang altar. Huwag kayong mag-alala, lolo at lola. Ako ang gaganti sa mga awok na pumatay sa inyong dalawa. Hindi ako titigil hanggang sa makuha ko ang anting-anting sa paanan ng bulkan at papatayin ko ang mga awok ngayon. Pinili ni Sandro na magpakatatag dahil kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Itinuon niya ang atensyon niya sa pagtatrabaho sa piggery. Malaking tulong din na nakakausap niya si Kokoy dahil kahit papano
ay nakakalimot siya sa kalungkutan. Alam niya na sadya siyang inaaliw ni Kokoy dahil alam nito ang pinagdadaanan niya. Kumuha siya ng isang tao na magtatrabaho sa palaisdaan na naiwanan ng kanyang lolo Arturo. Kumilos na rin si Sandro upang makuha na niya ang anting-anting. Tuwing Biyernes ng gabi ay nagtutungo siya sa paanan ng bulkan. Nagdadasal siya ron. Hinihiling niya sa bulkan na sana sa pagdating ng mahal na araw ay ibigay na nito sa kanya ang naturang anting-anting. Gusto ko pong ipaghiganti ang kamatayan ng aking lolo at lola sa mga awok. Gusto kong maramdaman nila ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Ipinapangako ko po. Nagagamitin ko lang sa kabutihan ng anting-anting sa oras na ipagkaloob niyo yun sa akin. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Ibigay niyo sa akin ang matagal nang hinahanap ng lolo ko. Dasal ni Sandro habang nakatingin sa tuktok ng bulkan. Sa tuwing nagtutungo si Sandro sa paanan ng bulkan, ay palagi niyang daladala ang buntot ng pagi. Hindi niya nakakalimutan ang sinabi noon ng kanyang lolo Arturo na mas mabisa yung panlaban sa mga aswang kumpara sa asin. Nang nasa kalsada na si Sandro, pabalik ng bahay niya, ay hindi niya inasahan na makakasalubong niya si Clara, ang babaeng matagal na niyang nililigawan. May dala itong bilao. Nagtitinda kasi to ng isda. Ikaw pala yan, Sandro? Kumusta ka na? Condolence nga pala ha. Pasensya ka na kung hindi ako nakapunta kahit isang gabi sa burol ng lolo mo. Okay lang. Bakit gabing-gabi na nagbebenta ka pa? Pinauubos kasi ni nanay yung paninda naming isda sa kabilang barangay kaysa sa masira. Hindi ka dapat naglalakad na mag-isa ng ganitong oras. Baka mamaya makasalubong mo yung mga awok. Wala akong magagawa kapag si nanay nag-utos eh. Sa bagay, yung pag-iwas nga sa akin sinunod mo eh. Ano yun? May sinasabi ka? Wala. Ang sabi ko, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Habang naglalakad naman si Sandro, ay narinig niya ang malakas na pagsigaw ni Clara. Kinabahan siya dahil kakaiba ang sigaw ni Clara na yon. Alam niya na nasa panganib ito. Tumakbo siya papunta sa pinuntahang direksyon ni Clara at nakasalubong niya ito. Takot na takot ang babae at napayakap pa sa kanya. Sinabi ni Clara na may nakasalubong itong malaking baboy ramo na naglalaway pa at namumula ang mga mata. Base sa deskripsyon na binigay ni Clara, ay alam niya na isang awok ang nakita nito. Hindi na raw nakita ni Clara kung saan nagtungo ang awok. Sige, ihahatid na lang kita sa inyo para makasiguro tayo na safe kang makakauwi. Sa takot ni Clara ay pumayag itong magpahatid kay Sandro hanggang sa makarating sila sa bahay nito. Sa kasamaang palad, nasa labas naman ang nanay ni Clara kaya galit na galit ito na makita siya. Sinigawan pa siya nito na hindi siya marunong umintindi na pinapalayo na siya nito sa anak nitong dalaga. Agad naman na ipinagtanggol ni Clara si Sandro. Sinabi nito sa nanay niya na inihatid lamang siya ni Sandro dahil may isang awok na muntik nang umatake sa kanya. Hindi yun pinaniwalaan ng nanay ni Clara. Nagmamagandang loob na nga lang si Sandro ay nakatanggap pa siya ng murang mas malutong pa sa crispy pata. Napapailing na lang na lumisan si Sandro at naglakad pabalik ng bahay nila. Nang nasa parte na siya ng daan na halos wala ng kabahayan at may matataas na puno sa magkabilang gilid ng daan, ay natigilan siya. Dahil may naramdaman siyang parang may sumusunod sa kanya. Hindi siya lumingon, bagkus ay dahan-dahan siyang naglakad hanggang sa halos tumakbo na siya. Muling napahinto si Sandro nang isang hindi kilalang babae ang bigla na lamang sumulpot sa kanyang unahan. Ilang metro ang layo nito sa kanya. Nagulantang siya dahil sa isang kisap mata ay naging awok ang babae. Nang lumingon siya sa kanyang likuran ay meron ding awok doon. Sige, subukan niyong lumapit. Mata niyo lang ang walang latay.
Pinaikot-ikot ni Sandro ang buntot ng pagi sa hangin sa pag-asang masisindak niya ang dalawang awok. Nagsimula na rin siyang sumigaw ng tulong, ngunit tila walang epekto ang mga ginagawa niya upang maitaboy ang mga awok. Palapit ng palapit ang mga ito sa kanya. Nilakasan na lang ni Sandro ang kanyang loob. Sinugod niya ang awok na nasa kanyang unahan at bago pa ito makalapit sa kanya ay hinampas niya na ito ng 2 beses gamit ang buntot ng pagi. Kitang-kita niya kung paano nasugatan nun ang balat ng awok. Dumaing ito pero hindi yung tunog ng isang baboy. Parang halimaw ang pagdaing ng awok. Ngunit bigla siyang sinunggaban ng awok na nasa likuran niya. Kinagat siya nito sa balikat. Napasigaw naman sa labis na sakit si Sandro. Sinamantala naman ni Sandro ang panghihina ng isang awok at mabilis siyang tumakbo. Nakakita siya ng pag-asa nang may nakasalubong siyang sasakyan ng mga pulis. Agad niya yung pinara at nang huminto yun ay sinabi niya na may 2 awok sa pinanggalingan niya. Pinasakay siya ng mga pulis at hinanap ng mga ito ang awok pero hindi nagtagumpay ang mga pulis. Dinala na rin siya ng mga pulis sa ospital upang magamot ang sugat niya sa balikat. Inihatid na rin siya ng mga pulis sa bahay niya upang masiguro na ligtas siyang makakauwi. Hindi agad nakatulog si Sandro ng gabing yon. Nagsaboy siya ng asin sa paligid ng bahay niya dahil naniniwala siya na mabibigyan siya nun ng proteksyon kung sakali na sinundan siya doon ng 2 awok. Umupo siya sa harapan ng altar at kinausap ang litrato ng lolo niya na para bang buhay pa yon. Grabe po yung nangyari kanina, Lo. 2 awok po ang sumugod sa akin. Nakagat po ako ng isa sa balikat, pero okay naman po. Nalinisan naman po kagad ng nurse sa ospital yung sugat ko. Saka may benda na rin po. Pero yung isang babaeng awok, 2 beses ko pong hinampas ng buntot ng pagi, Lolo. Sigurado po ako na galit yun sa akin kasi nasugatan ko siya. Ang tapang ko na po, di ba? Sayang nga lang at wala ka na rito, Lolo. Sigurado po ako na proud ka sa akin. Pero wag ka po mag-alala kasi kukunin ko po yung anting-anting sa paanan ng bulkan. Sa inyo ni Lola ko yun iaalay. Matapos magsalita ay naluha si Sandro. Alam niya na kahit gaano kahaba ang sabihin niya ay hindi na siya makakakuha ng sagot mula sa kanyang lolo. Iniisip na lang niya na naririnig siya nito at nakikita nito ang lahat ng nangyayari sa kanya. Kahit makirot pa ang sugat sa balikat ay pumasok pa rin sa pigiri si Sandro ng sumunod na araw. Napansin naman ni Kokoy ang benda sa balikat niya kaya nagtanong ito kung napaano siya. Inatake ako ng mga awok kagabi. Buti na lang may mga pulis na dumating. Hala, buti nakaligtas ka pare. Ay, oo nga pala. Speaking of awok, alam mo ba na nahuli na kagabi yung 2 sa 3 awok? Nandun sila sa presinto, nakakulong. Siguro yung mga pulis na tumulong sa'yo nakahuli sa kanila. Sigurado ka ba ng mga awok ang nahuli nila? Yun ang narinig ko sa chismisan kanina sa labas ng bahay namin. Kokoy, samahan mo ako mamaya sa presinto. Gusto kong makita yung sinasabi nilang 2 awok. Sige, sasamahan kita. Pero sigurado ka ba na kaya mo nang harapin ang pumatay sa lolo at lola mo? Kung alam mo lang kung gaano kahanda na makaharap sila. Gusto kong makasiguro kung sila nga ba ang mga awok na umatake sa akin kagabi. Matapos ang trabaho ni Sandro at Kokoy ay dumiretso na sila agad sa presinto. Nakiusap sila sa mga pulis na naroon na ipakita sa kanila ang mga awok na nahuli. Sinabi ni Sandro na siya yung inatake ng 2 awok nung nakaraang gabi. Ipinakita pa niya ang sugat niya sa balikat kaya naalala siya ng isa sa mga pulis. Pinayagan sila na makita ang mga awok pero sinamahan sila ng isang pulis. Nang dalhin sina Sandro sa selda ng 2 awok ay hindi niya naiwasan ang pagkulo ng dugo. Isang babae at isang lalaki ang nasa loob ng kulungan. Malalim ang tingin ng 2 ngunit hindi makatingin ang mga yon ng diretsyo.
Sigurado siya na yun ang babaeng nakita niya na nag-anyong awok sa mismong harapan niya. Natatandaan niyo ba ako? Ako yung inatake niyo kagabi. Ano? Masakit ba yung hampas ko ng buntot ng pagi? Alam niyo rin bang kayo ang pumatay sa lolo at lola ko? Hindi nagsalita ang dalawang awok. Kapwa ngumisi ang mga yon na para bang nakakaloko. Ano bang balak niyo dito sa lugar namin, ha? Nasaan na ang isa niyong kasama? Sumagot kayo! Wala pa ring sagot na natanggap si Sandro mula sa dalawang nakakulong na awok na natiling nakangisi ang mga yon. Nainis na si Sandro kaya hinampas niya ng malakas ang rehas na bakal. Paulit-ulit niyang minura ang dalawa habang umiiyak. Tumawa lang ang dalawa kaya mas lalong nagwala si Sandro. Sandro! Sandro, tama na! Tama na, Sandro! Kalma lang! Ang mahalaga ngayon ay nakakulong na sila. Hindi na sila makakapinsala pa ng mga tao. Hindi na sila makakapanggulo sa lugar natin. Maging ang mga pulis na kasama nila ay inawat na rin si Sandro at inilayo siya sa kulungan na yon. Lumabas na ng presinto sina Sandro at Kokoy. Mga hayop sila. Gusto ko silang saktan. Gusto ko silang saktan, Kokoy. Gusto ko silang patayin. Kumalma ka lang. Baka mamaya ay may magawa kang maging dahilan para makasama mo sila sa kulungan. Maganda nga yun eh. Maganda nga na makasama ko sila sa kulungan. Para doon ko sila papatayin. Didikdikin ko talaga sila ng pinong-pino. Kalma ka lang. Kalma lang. Pero buti at nahuli na yung dalawang yun. Matatahimik na siguro ang lugar natin ngayon. Hindi pa. Dahil may isa pang malaya. Sigurado ako nagagawa ang isang yun ng paraan para mapatakas ang dalawa niyang kasamaan. Hindi yun magtatagumpay kasi maraming pulis dito. Maniwala ka sa akin. Kahit paano ay may kasiyahan na naramdaman si Sandro ng sandaling yon. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nangyayari ang gusto niyang mangyari dahil dalawa na sa mga awok ang nakakulong. Ngunit hindi pa rin niya kayang matahimik hanggang sa hindi pa nahuhuli ang isang awok. Hindi pa rin siya titigil na makuha ang anting-anting sa paanan ng bulkan habang malaya pa rin ang isang awok na banta sa kaligtasan ng mga tao sa kanilang lugar. Halos araw-araw ay nagtutungo sa presinto si Sandro pagkatapos ng trabaho niya. Gusto niyang makasiguro na nandoon pa rin sa kulungan ang dalawang awok. Maging ang pagdarasal sa paanan ng bundok tuwing gabi ng Biyernes ay ginagawa pa rin niya. Ang huling balita niya sa mga pulis ay patuloy pa rin hinahanap ng mga ito ang isa pang awok na malaya. Hindi raw nagsasalita ang dalawang nakakulong kapag tinatanong ng mga pulis kaya walang makuwang impormasyon ang mga ito sa kinaroroonan o pinagtataguan ng isa pang awok. Ngunit isang gabi, nang magpunta si Sandro sa presinto, ay isang masamang balita ang sinabi ng mga pulis sa kanya. Ayon sa mga ito, ay nakatakas ang dalawang awok. May isa raw sa pulis na pumasok sa presinto noong nakaraang gabi. Hindi raw nagginala ang mga pulis dahil pulis yung lalaki na pumasok. Bigla raw nitong kinuha ang susi sa selda at pinakawalan ang mga awok. Dahil isang pulis lang ang naroon nang mangyari ang insidente, ay hindi nito napigilan ang pagtakas ng dalawa. Sa tingin daw ng mga pulis, ay nag-anyong pulis yung isang awok upang magawa nito ang pagpapatakas sa mga kasamahan nito. Mabilis naman na kumalat ang balitang yun sa lugar nila, kaya muling nabuhay ang takot ng mga tao sa lugar ni Sandro. Sinasabi ko na nga ba, Kokoy makakatakas ang dalawang yun. Ha? Sa pagkakatanda ko wala ka namang sinabing ganyan dati Siyempre sa isip ko lang yun. Ngayon, buo na naman ang puwersa nila. Mas lalo na silang lalakas. Siguro, dapat mo na talagang makuha yung anting-anting. Baka yun na nga magwawakas sa mga awok na yun. Yan talaga ang plano ko, Kokoy. Sisiguraduhin ko na sa susunod na mahal na araw ay makukuha ko na ang anting-anting sa paanan ng bulkan.
Dahil nakatakas ang dalawang awok mula sa kulungan, ay nagkaroon na naman ng mga insidente ng pag-atake ng mga yun sa lugar ni Sandro. Marami ang hindi na lumalabas kapag gabing-gabi na. Ang iba ay nagsasabit ng bawang sa pintuan at mga bintana dahil may ibang naniniwala na pangontra yon sa kahit na anong uri ng aswang. Ngunit para kay Sandro ay ayaw niyang mabuhay ang mga kalugar niya ng ganun habang buhay, kaya mas naging desidido siya na makuha na ang anting-anting. Hindi siya napagod na magdasal sa paanan ng bulkan tuwing Biyernes ng gabi. Isang madaling araw, nagising si Sandro dahil sa maalinsangan na pakiramdam. Sanay siyang nakabukas ang bintana kapag natutulog siya. Malamig kasi kapag ganoon at hindi niya na kailangan magbukas ng electric fan. Babalik na sana sa pagtulog si Sandro nang makarinig siya ng kaluskos sa labas ng kanyang bahay. Sinundan yon ng tunog ng isang baboy na parang naghahanap ng pagkain. Agad siyang kinabahan at unang pumasok sa isip niya ay merong awok sa labas ng bahay. Agad niyang kinuha ang buntot ng pagi na nakasabit sa bintana. Sumilip siya roon at may nakita siyang 3 tao na nakatayo sa labas ng bahay. Kumulo ang dugo niya sapagkat alam niya na yun ang mga awok. Anong ginagawa niyo rito mga hayop kayo? Umalis kayo rito! Akala niyo ba'y natatakot ako sa inyo? Hahampasin ko kayo ng hawak ko! Nakikita niyo ba to? Iwinasiwas ni Sandro ang buntot ng pagi. Tinawanan naman siya ng 3. Alam naming hinahanap mo sa paanan ng bundok ang panlaban sa amin. Sa tingin mo ba ay magtatagumpay ka na makuha yon? Teka, paano niyo nalaman yun? Daig niyo pa ang mga tsismosa dito sa amin Lahat ng mga galaw ng tao rito, alam namin. Kung ako ikaw, susuko na lang ako. Pasensya ka na, kasi hindi ako ikaw. Kaya hindi ako susuko. Kapag ibinigay na sa akin ng bulkan ang anting-anting, magtago na kayong 3. Masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Hindi ko nararamdaman na ipagkakaloob sa iyo ng bulkan ang panlaban sa amin. Hindi ikaw ang karapat-dapat. Nakakalokong tumawa ang lalaki na sa tingin ni Sandro ay siyang lider. Tinandaan niya ang muka ng 3 upang hindi mabura sa isip niya ang pagmumuka ng mga yon. Unti-unting nilamon ng dilim ang 3 awok hanggang sa tuluyan lang nawala ang mga yon sa paningin niya. Agad naman na isinarado ni Sandro ang bintana. Nawala ang antok niya dahil hindi niya inaasahan nakakausapin siya ng mga awok. Alam niya rin na pinapahina ng mga ito ang loob niya, pero hindi nagtagumpay ang mga yon. Mas lalo pa siyang nagkaroon ng tapang na makuha ang anting-anting sa paanan ng bulkan. Kinabukasan, sa trabaho ay kinausap ni Kokoy si Sandro. Ayon kay Kokoy, ay may ilan silang mga kalugar na umalis na sa kanila dahil sa takot sa mga awok. Nung nakaraang gabi kasi, ay inatake ng mga awok ang alagang manok ng kapitbahay ni Kokoy. Maraming manok ang napatay. Ang sabi kasi sa akin ng nanay ko, aalis na rin kami sa bahay namin. Doon na daw muna kami sa bahay ng kapatid kong panganay sa Maynila. Saka na raw kami babalik kapag nahuli na ang mga awok. Kung ganun pala malalayo ka na. Pero naiintindihan ko ang nanay mo. Iniisip niya ang kaligtasan yung lahat. Oo pare, ganun na nga. Pero kung ako masusunod, ayokong umalis sa atin ikaw ba? Wala ka bang balak na umalis dito sa atin? Alam mo na ang sagot ko dyan, Kokoy. Para kasing nakakatakot na mag-isa ka lang sa bahay mo. Hindi ako natatakot. Alam mo bang pinuntahan ako ng 3 awok sa bahay para sabihin na hindi ibibigay sa akin ng bulkan yung anting-anting? Ano? Paano nila nalaman na kinukuha mo yun? Sino kayang tsismosa nagsabi sa kanila? Ang sabi ng leader ng mga awok, alam daw nila ang galaw nating lahat. Kaya ibig sabihin, nagmamasid sila palagi sa atin. Nandyan sila sa paligid natin nang wala tayong kaalam-alam. Makalipas ang 1 linggo, ay malungkot na nagpaalam na si Kokoy kay Sandro. Ayon dito,
ay naging buo na ang desisyon ng pamilya nito na umalis na sa lugar nila. Sa makalawa na raw ang alis ng mga ito. Nalungkot naman si Sandro pero hindi niya na pinigilan si Kokoy. Nang dumating ang araw ng pag-alis nila Kokoy sa lugar nila, ay inasahan ni Sandro na wala na ang kaibigan niya sa pagpasok niya sa piggery. Pero laking gulat at pagtataka niya dahil nandoon pa rin si Kokoy. Oh, akala ko ba ngayon ang alis nyo? Hindi ba kayo natuloy? Natuloy, pero sinananay lang. Nagpaiwan ako. Bakit? Paano? Ang sabi ko, dito lang ako kasi meron akong trabaho. Pumayag naman sila kasi sinabi ko na doon muna ako titira sa bahay mo habang wala sila sa bahay. Para may kasama ako, di ba? Mas okay yun. Natawa na lang at napapailing si Sandro sa sinabi ng kanyang kaibigan. Hanep ka. Talagang nagdesisyon ka na hindi ako tinatanong kung papayag ba ako na doon ka tumira sa bahay, no? Alam ko naman kasi napapayag ka eh. Saka wala ka ng choice. Mamaya, tulungan mo ako maghakot ng gamit ko. Sige, walang problema. Maganda nga't may makakasama na ulit ako sa bahay. Para na kasi akong baliw minsan na kinakausap ang mga litrato ni na lolo at lola eh. Saka gusto ko, nandito ako kapag nakuha mo na yung anting-anting. Gusto kong makita kung paano mo talunin yung mga awok na yun. Labis ang kasiyahan ni Sandro ng mga sandaling yon dahil hindi na sila magkakalayo pa ng kanyang kaibigan. Para sa kanya, ay mas maganda na magkasama sila sa iisang bahay upang maprotektahan nila ang isa't isa mula sa mga awok. Hindi kasi nila alam kung sino at kailan ang magiging susunod na biktima ng mga yon. Kagaya na napag-usapan ni Sandro, matapos ang trabaho nila ay dumiretso sila sa bahay ni Kokoy. Kinuha nila ang mga gamit ni Kokoy at dinala yon sa bahay ni Sandro. Isa lang ang kwarto sa bahay ni Sandro kaya magkasama sila sa iisang silid. Hindi nahirapan si Sandro na makasama si Kokoy sa iisang bahay dahil sa matagal na silang magkaibigan. Nagtulungan sila sa mga gawaing bahay. Maganda rin na marunong sa pagluluto si Kokoy kaya hindi na palaging bumibili ng lutong ulam si Sandro. Mabilis na lumipas ang mga buwan at hindi na malaya ni Sandro na ilang araw na lamang ay sasapit na ang umpisa ng mahal na araw. Si Kokoy pa ang nagpaalala nun sa kanya. Halo-halo ang nararamdaman ni Sandro, ngunit mas lamang ang kaba at takot. Hindi niya pa nakakalimutan ang sinabi ng isa sa mga awok na hindi siya karapat-dapat para sa anting-anting na ibibigay ng bulkan. Isang gabi, habang naghahapunan sina Sandro at Kokoy, ay nabanggit ni Sandro ang tungkol sa takot na nararamdaman niya. Kokoy, paano kaya kung tama ang sinabi ng awok sa akin na hindi ako karapat-dapat tumanggap ng anting-anting mula sa bulkan? Oh, akala ko ba hindi ka naniniwala sa sinabi nun? Di ko rin alam eh. Bigla kasi akong kinabahan. Baka kasi matulad daw kay Lolo Arturo na namatay na lang na hindi pa nakikita ang anting-anting na yun. Alam mo, Sandro, magkaiba kayo ng lolo mo. Hindi niya ipagkakatiwala ang bagay na yan nang wala lang. Malaki ang tiwala ng lolo mo sa'yo. Kung kailan malapit na ang mahal na araw, saka ka pa nag-iisip ng ganyan? Saka, sino bang paniniwalaan mo? Ang lolo mo o yung awok? Natahimik si Sandro. May hiya siyang naramdaman dahil sa mga sinabi ni Kokoy. Sa sinabi niya kasi ay parang nawalan siya ng tiwala kay Lolo Arturo. Kahit pala madalas ay palabiro si Kokoy, ay meron din itong nasasabing maganda at tama. Napagtanto niya na hindi siya dapat panghinaan ng loob. Hindi yun ang oras para sa ganoong bagay. Mas dapat siyang maging matatag at matapang. Baka kapag naramdaman ng bulkan na may duda siya sa sarili niya, ay baka hindi nito ibigay ang kanyang hinahanap. Mas lalong pinalakas ni Kokoy ang loob ni Sandro. Sa unang gabi ng mahal na araw, ay sinamahan niya ito sa may paanan ng bulkan. Nakabantay ito at baka biglang dumating ang mga awok. Hindi yun imposible, lalo na't alam ng mga yon na sinusubukang hanapin ni Sandro ang anting-anting na panlaban sa kanila.
Si Kokoy ang may hawak ng buntot ng pagi habang nagdadasal naman si Sandro. Sa unang gabi, walang pagkidlat na nangyari matapos ang pagdarasal ni Sandro kaya bigo silang umuwi. Huwag ka nang malungkot, Sandro. Bukas ng gabi, susubukan mo ulit. Pangalawang gabi na, pero kagaya ng naunang gabi ay ganun ulit ang nangyari. Maging sa pangatlong gabi ay ganun din. Ang totoo ay pinanghihinaan na ng loob si Sandro. Pakiramdam niya ay tama ang mga awok sa sinabi ng mga yon na hindi siya ang karapat-dapat. Ngunit isang gabi, napanaginipan ni Sandro ang lolo Arturo niya. Naroon daw sila sa may paanan ng bulkan. Tumakbo si Sandro palapit sa lolo niya at mahigpit niya yung niyakap. Nagulat siya nang bigla siya nitong binatukan. Sinabi ng lolo niya sa panaginip niya na hindi siya dapat panghinaan ng loob. Kailangan ay isipin niya kung bakit niya nais na makuha ang anting-anting. Mararamdaman daw ng bulkan ang layunin niya at kung siya nga ang karapat-dapat ay ibibigay nito ang hinihiling niya. Nang magising si Sandro mula sa panaginip na yon, ay punong-puno ng tapang at lakas ang puso niya. Sa totoo lang, mas namayani na sa utak niya ang sinabi ng mga awok sa kanya. Pero nang magpakita ang lolo niya sa panaginip, ay tila nabura ang mga sinabi ng awok at napalitan yon ng mga salita ng kanyang lolo. Tama si lolo. Dapat kong isipin ang layunin ko. Masyado ako nagpaapekto sa sinabi ng awok. Sorry po, lolo. Hayaan niyo po at babawi po ako sa inyo. Sisiguraduhin kong makukuha ko na ang anting-anting. Biyernes Santo na ng araw na yon. Matapos ang trabaho sa pigiri, ay dumaan muna sina Sandro at Kokoy sa simbahan. Taimtim na nagdasal si Sandro sa kaligtasan ng mga kalugar niya mula sa mga awok. Matapos yon, ay umuwi na silang dalawa. Nagluto ng hapunan nila si Kokoy. Maya-maya pa ay naghanda na sila para sa pagpunta sa paanan ng bulkan. Iba ang pakiramdam ko ngayong gabi. Sana makuha mo na yung anting-anting, Sandro. Magdilang anghel ka sana, Kokoy. Alam mo bang napanaginipan ko si lolo nung isang beses? Pinagalitan niya ako kasi masyado raw ako nagpapadala sa mga sinabi ng awok na hindi ko makukuha ang anting-anting, na hindi ako ang karapat-dapat. Kita mo na? Pati si Lolo Arturo nagagalit na sa'yo. Basta, magtiwala ka lang sa sarili mo. Saka yung sinabi ko sa'yo dati kapag nakuha mo ng anting-anting at naging superhero ka na, ako ang magiging sidekick mo Maganda nga yan. May costume tayo para hindi tayo makilala ng mga tao Loko ka talaga. Pero sa totoo lang, hindi lang para kina lolo at lola kaya gusto kong makuha yung panlaban sa mga awok. Gusto ko ring makalaya na sa takot ang mga kalugar natin. Sana nga pare, magtagumpay ka. Miss na miss ko na kasi sina nanay Kapag nawala na ang mga awok dito sa atin, saka lang kasi sila uuwi. Huwag ka mag-alala, Kokoy. Malapit mo na silang makasama ulit. Yan! Yan ang gusto kong marinig. Tiwala lang sa sarili, Sandro. Tiwala lang. Kagaya ni Kokoy, ay parang may kakaiba ring nararamdaman si Sandro ng gabing yon. Pagdating sa paanan ng bulkan, ay nagsimula ng magdasal si Sandro. Hiniling niya sa bulkan na ibigay na nito ang gusto niya. Nakabantay naman si Kokoy habang hawak ang buntot ng pagi. Hindi pa man tapos magdasal si Sandro ay may kidlat na gumuwit sa kalangitan. May liwanag na naaninag si Sandro habang nakapikit kaya agad niyang ibinukas ang kanyang mga mata. Sandro! Sandro, kumidlat! Nakita mo ba? Nakita mo ba yun? Hindi. Nakapikit ako kasi nagdadasal ako. Nakita mo ba kung saan tumama yung kidlat? Oo, halika, dali! Sumunod ka sa akin, bilisan mo! Nauna si Kokoy sa paglalakad ng mabilis. Nakasunod lamang si Sandro sa kaibigan niya. Hindi niya maitago ang kasiyahan sa puso niya ng mga oras na yon. Pakiramdam niya ay abot kamay na niya ang anting-anting. Itinuro ni Kokoy kay Sandro kung saan tumama ang kidlat. Malapit yon sa paanan ng bulkan. Sigurado si Sandro
na tama ang lugar na itinuro ni Kokoy dahil may isang puno roon na nabiyak dahil sa tinamaan ng kidlat. Mabilis na lumapit si Sandro malapit sa puno at nagsimula na siyang maghanap. Lumuhod siya at walang tigil siyang kumakapa sa lupa. Bawat nahahawakan niya ay inaakala niyang anting-anting at tinitingnan niya ng mabuti. Ngunit lahat ng nakukuha niya ay pangkaraniwang bato lamang. Wala rin siyang nararamdaman na kakaiba sa mga batong nakukuha niya. Sandro! Sandro! Ano yun? Huwag mo muna akong istorbohin dito. Kita mo naghahanap ako ng anting-anting eh. Sandro! Sandro! May awok! Sa sinabing yon ni Kokoy ay napahinto siya sa paghahanap sa anting-anting. Nang tiningnan niya si Kokoy ay may isang awok sa harapan nito. Sa tansya niya ay 3 dipa lamang ang layo ng awok mula kay Kokoy. Lalapit sana si Sandro kay Kokoy, ngunit pinigilan siya nito. Ako nang bahala rito, Sandro! Ituloy po lang ang paghahanap mo! Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako! Hindi to sasantuin ng buntot ng pagi na hawak ko! Malakas na inihampas ni Kokoy sa hangin ang buntot ng pagi. Sige! Subukan mo lumapit! Hahambalusin kita nito! Di ako natatakot sa'yo, makakala mo! Nang sandaling yon, ay bumalik na si Sandro sa paghahanap ng anting-anting. Naghahabol na siya ng oras. Walang tigil ang utak niya sa pagdadasal na sana ay makita niya na yon dahil kailangan na kailangan nila yon ni Kokoy ng mga sandaling yon. Dahil hindi sila sigurado na kaya ba silang protektahan ng buntot ng pagi na meron sila. Maya-maya pa ay narinig ni Sandro na nagsalita ang awok. Nang tingnan niya ito ay nag-anyong tao na ito. Naging babae yon. Malakas itong tumawa at sinabi nito na nagpapakapagod lamang siya sa wala. Ayon dito, hindi ibibigay ng bulkan ang anting-anting sa kagaya niyang mahina. Muling nag-anyong awok ang babae. Mas lalong kinabahan si Sandro nang tila aatakihin na ng awok si Kokoy. Parang awa niyo na po. Ibigay niyo na po sa akin. Para niyo ng awa. Natigilan si Sandro nang may nakapa siya malapit sa ugat ng puno na isang matigas na bagay. Kinapa niya yun ng mabuti. May pagkahugis at sulok yun. Bumilis ang tibok ng puso ni Sandro nang mahawakan niya ang bagay na yun at hindi niya alam pero parang may kung anong enerhiya na inilalabas ang hawak niya at dumaloy yun sa buo niyang katawan. Masayang tumayo si Sandro habang hawak-hawak ng mariin ang anting-anting. Kaloy! Kaloy! Nahanap ko na sa wakas! Matapang niyang tiningnan ang awok. Sige, hayop ka! Ngayon mo ako harapin! Tingnan natin kung uubray ang bangis mo sa akin! Napahinto ang awok sa paglapit kay Kokoy. Mabilis itong umalis hanggang sa maglaho na yun sa kadiliman. Napatalon naman sa labis na saya si Kokoy. Pare! Pare! Sigurado ka bang yan ang anting-anting na panlaban sa mga awok? Oo naman, nakita mong biglang tumakbo yung awok dahil sa takot? Sabi ko na sa'yo eh, ikaw talaga makakakuha niyan. Nakaka-proud ka talaga, Sandro. Ikaw ang karapat-dapat. Naluwa si Sandro dahil naalala niya ang ilang taon din na ginugol ni Lolo Arturo para hanapin ang bagay na yon. Kaya pala hindi nito yun nakikita ay dahil si Sandro ang nakatakdang magmay-ari nun. Humarap si Sandro sa bulkan at nagpasalamat. Marami pong salamat. Ipinapangako ko po sa inyo na hindi kayo mabibigo na sa akin yung ipinagkatiwala ang anting-anting na to. Sisiguraduhin ko pong matatapos na ang kasamaan ng mga awok sa lugar namin. Lolo Arturo, para po sa inyo to. Maraming salamat po sa tiwala niyo sa akin. Hanggang sa makauwi na sina Sandro at Kokoy ay hindi pa rin makapaniwala si Sandro na hawak na niya ang anting-anting na natagpuan sa paanan ng bulkan. Doon na nila nakita ng mabuti ang itsura ng anting-anting. Kulay abo yun na ang hugis ay tatsulok.
Halos kasing laki lamang yun ng 5 pisong barya. May mga nakaukit doon na hindi malaman ni Sandro kung mga letra ba o simbolo. Upang palaging suot ni Sandro ang anting-anting, ay nilagyan niya yon ng tali at ginawa niyang kwintas. Nang isuot niya na yon sa kanyang leeg, ay naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na meron sa loob ng katawan niya. Wow! Sana all! Ang astig mo, Sandro! Pwede ka ng antingero! Ang tawag sa'yo ang manunugis ng mga awok. Manunugis agad? Wala pa nga akong napapatay o nahuhuli man lang na awok Ano ka ba? Siyempre, sa mga susunod na araw o gabi ay meron na. Nasa iyo na ang anting-anting na yan Tama ka. Pero maraming salamat, Kokoy Napakalaki ng naitulong mo sa akin para makuha to. Salamat sa palaging pagsama sa akin at pagpapalakas ng loob ko. Sus! Wala yun! Tsaka teka lang, huwag ka na nga magdrama. Nagkakaiyakan pa tayo nito Walang pagsidlan ang saya ni Sandro ng gabing yun. Alam niya na medyo malayo pa siya para matupad ang pangako niya sa lolo niya at sa pangarap niyang makawala ang bayan nila mula sa takot sa mga awok. Pero alam niya sa sarili niya na ilang malalaking hakbang na ang nagawa niya nang makuha niya ang anting-anting na ipinagkaloob sa kanya ng bulkan. Nang sumunod na gabi, habang mahimbing na natutulog si Sandro, ay ginising siya ni Kokoy. Ayon dito, mukhang nagsisimula ng umatake ang mga awok dahil sa sigawan ng mga tao sa labas. Inasahan na yun ni Sandro dahil alam na ng mga awok na nakuha na niya ang anting-anting. Marahil ay naisubukan ng mga yun kung kaya ba niyang gamitin ng tama ang anting-anting na ibinigay sa kanya ng bulkan. Lumabas si Sandro ng bahay na suot sa leeg ang anting-anting. Sa kaliwa niyang kamay ay naroon ang itak at sa kanan naman ang buntot ng pagi. May kakaiba siyang lakas na nararamdaman at alam niya na yun ay dahil sa suot niyang anting-anting. Nagtatakbuhan ang mga tao. Nakita niya ang 2 awok na inaatake ang mga tao. Akmang lalapit siya sa mga yon, ngunit biglang sumulpot ang isang lalaki. Hindi niya maaaring makalimutan ang mukha ng lalaking yon dahil yun ang awok na minaliit siya. Oh, di ba ang sabi mo, hindi ibibigay sa akin ng bulkan ng anting-anting? Kinain mo siguro ang sinabi mo, no? Sa tingin mo ba ay matatalo mo ko porkit meron ka na yan? Mahina ka pa rin. Mabilis na nag-anyong awok ang lalaki. Ang mga mata nito ay nanlilisik at ang pangil ay kasing talim ng mga itak. Walang pag-aalinlangan na sumugod si Sandro. Inihampas niya ang buntot ng pagi sa awok. Tumama ito sa balikat ng halimaw. At isang malakas na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa kapaligiran. Sinamantala ni Sandro ang pagkakataon na yon. Mabilis siyang sumugod habang bitbit ang itak. Sa bawat wasiwas ng itak ay nagliliyab ang puso niya sa galit. Nakatutok ang mga mata ni Sandro sa bawat galaw ng awok. Isang malakas na hampas ang ginawa niya at tumama ito sa tagiliran ng halimaw. Dahil sa sugat na natamo, nanlilisik ang mga mata ng awok at sinugod si Sandro gamit ang matatalim nitong mga pangil. Nakaiwas naman si Sandro at sa isang mabilis na galaw ay sumampa siya sa likod ng awok at hinampas nito ng itak sa batok. Subalit hindi pa rin sapat yun para pabagsakin ang halimaw. Nagpatuloy ang kanilang sagupaan. Nagpalitan sila ng pag-atake at pag-iwas. Bawat isa sa kanila ay determinado na magtagumpay. Sa isang pagkakataon, natamaan si Sandro sa tiyan ng sungay ng awok. Napasigaw siya ng dahil sa sakit, pero hindi siya nagpatinag. Ginamit ni Sandro ang natitirang lakas upang isaksak ang itak sa ulo ng awok. Tumagos ito sa baba na mula sa bunbunan at isang malakas na ungol ang pinakawalan ng awok bago tuluyang bumagsak ang halimaw sa lupa. Hingal na hingal si Sandro, ngunit sa kabila ng lahat, nagtagumpay siya. Tumayo siya sa harap ng bagsak na awok. Bitbit pa rin ang kanyang itak at buntot ng pagi. Ngayon mo sabihin na hindi ako ang karapat-dapat.
Nang makita ng dalawang awok na patay na ang leader ng mga ito, ay takot na tumakas ang mga ito. Sinubukan pang habulin ni Sandro ang dalawa, ngunit mabilis na nawala ang mga yon. Nagbunyi ang mga tao sa pagkakapatay ni Sandro sa leader ng mga awok. Pumalakpak ang lahat at sa mga mukha ng mga ito ay tila hindi makapaniwala ang mga ito na si Sandro pala ang tatalo sa mga awok. Kaibigan ko yan! Kaibigan ko yan! Sidekick ako yan eh! Buong kasiyahan na itinaas ni Kokoy ang isang kamay ni Sandro na para bang isa siyang bayani. Lumapit pa ang nanay ni Clara kay Sandro at nagbigay ito ng papuri sa kanya. Ayon sa babae, ay maaari na nitong ligawan si Clara at hindi na ito magkakaroon pa ng pagtutol. Nay, pasensya na po kayo. Pero wala na po kasi sa isip ko ngayon ang ligawan pa ang inyong anak. Nakapokus na po ako sa pagbabantay sa bayan natin para sa pagbabalik ng mga nakatakas na awok. Ramdam ni Sandro ang labis na pagod, ngunit ang palakpakan at papuri ng mga tao ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Walang kasing sarap ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Dahil sa wakas, kahit papaano, ay naipaghiganti na niya ang kamatayan ng lolo at lola niya. At sigurado siya na magdadalawang isip nang bumalik pa sa lugar nila ang dalawang awok matapos niyang matalo ang leader ng mga yon. Isang taon ang mabilis na lumipas at sa loob ng isang taon ay nakamit na ng lugar ni Sandro ang katahimikan at kapayapaan na kanilang inaasam. Tila natakot na ang dalawang awok na magbalik doon. Hindi pa rin nakalimutan ng mga tao ang kabayanihan ni Sandro habang si Kokoy ay bumalik na sa bahay nito dahil bumalik na rin doon ang pamilya niya. Isang umaga, dinalaw ni Sandro sa sementeryo ang libingan ng lolo, lola at nanay niya. Magkakatabi lamang ang mga yon. Sayang po, at wala na po kayo sa tabi ko ngayon. Pero alam ko po na proud po kayo sa akin. Ipinapangako ko po, nagagampanan ko ang tungkulin ko sa bayan natin gamit ang anting-anting na ibinigay sa akin ng bulkan. Hindi ko po kayo bibiguin. Pagtalikod ni Sandro ay may nakita siyang matandang lalaki na papalapit sa kanya. Ikaw ba si Sandro? Ang lalaking tumalo sa leader ng mga awok? Ako nga po, lolo. Ano pong kailangan nyo? Isa kong antingero. Nakarating sa akin na ikaw ang nakahanap ng anting-anting na panlaban sa mga awok sa paa ng bulkan. Maaari ko bang makita ang anting-anting na yan na nakuha mo? Walang naramdaman na panganib si Sandro sa matandang lalaki, kaya buong tiwala na ipinakita niya rito ang anting-anting na nakasabit sa leeg niya. Ngunit ayon sa matandang lalaki, ay hindi yun ang anting-anting na panlaban sa mga awok. Sigurado raw ito sa bagay na yon dahil meron itong anting-anting na ginagamit nito sa pakikipaglaban sa mga awok. Lo, sigurado po ba kayo? Kung hindi po ito ang anting-anting na panlaban sa mga awok, ano po ito? Suot mong anting-anting ay para sa panggagamot. Pero natalo ko po ang leader ng mga awok habang suot ko to. Kung ganon, mahusay ka. Natalo mo ang awok gamit ang sarili mong lakas at kakayahan. Kung nais mo, tuturuan kita kung paano mo magagamit ng maayos ang anting-anting na yan. Sa tingin ko, nakuha mo yan dahil may ibang plano ang tadhana sa'yo, Sandro. Nanlamig ng gusto si Sandro ng mga sandaling yon. Hindi siya makapaniwala na habang nakikipaglaban pala siya sa leader ng mga awok, ay maling anting-anting ang suot niya. Ganun pa man, mas lalo siyang humanga sa sarili niya dahil nagawa niya yon gamit ang sarili niyang kakayahan at kalakasan. Hinawakan ni Sandro ang anting-anting na suot niya. Sa tingin niya ay tama ang matandang lalaki. Marahil ay may ibang plano ang bulkan sa kanya, kaya ganoong uri ng anting-anting ang ibinigay nito sa kanya. Saan na naman kaya magpupunta si Lolo Arturo? Tuwing